Good afternoon, everyone. Happy Sabbath. Kinsay happy karon? Wow, happy. Mayong hapon once again, no? So this is the 4, 8, ika 9 to 12 ni siya nga topic nga atong i-tackle this afternoon. So even if dili ni siya women tanan, but we are blessed diri as atong church since ang ato ang instead nga puro lang babae ang mamati niini, but ato ni siyang gidala diri inside sa atong church tungod kay dili lang man ni siya applicable sa mga babae alone but for all of us. So this time ang tanan nga mga some of the topics are applicable also sa men. So, the first topic nga ako ang i-share sa inyo karon is about sa pag-advertise nato sa ato ang ministry, which is the women. Or pwede po inyuhang kung lalaki mo sa inyuhang ministry pod. So, unsaon nato pag-advertise? So, commonly sa ato ang church, ga-announce ta diri gabuhat ta og poster, ba man ang usual nato nga ginabuhat. So, ang ato ang ministry is importante nga i-advertise nato siya. It's because natay goal nga dili lang ma-aware inside sa atong church, but we have the goal nga ma-inform or ma-aware ang public. So labi na sa kintahay na upcoming crusade. For example, sa ato ang, di ba naman tayo upcoming crusade no tomorrow. So unsa man na siya nato. So ang atong gibuhat is isa-isa taog invite. So in bigger nga picture or in bigger nga event, so mo ni siya ang pwede nato nga himon. Although some of these are not so applicable sa ato, but since this material is given from the General Conference. So, naman ang naipipila din hiya nga dili applicable sa ato. But anyway, ato lang i-pick up kung unsay applicable sa ato. So, these are some, no? So, pwedeng mag-print tapos ipang-distribute. Kanang ginatawag nato nga mga flyers, kana siya. Isa na siya sa way para nga ma-advertise nato ang ato ang ministry. So, asa man na siya nato i-distribute. So, there are some suggestions diri kabantay mo anang dira sa syudad, like naay mga although dili na kita, pero isa na siya sa suggestion nga magbutang data sa kanang sa rocks di ay. So that's the right or the best place to start nga ang kanang printed nato nga mga flyers dira nato ibutang sa kanang mga rocks. So another is sa mga hotels and motels. Kaya di ba, daghan ba mga tao nga mag-anha din So while waiting sa attendant, so na siya mabasa-basa dito. Sa kuan man day niyo sa women's ministry sa baan something inana. Or kaya sa restaurants, pwede na siya dito nato ipamutang ato nga mga flyers or kaya bulletin inserts. And also sa mga grocery stores, sa laundromats, kana mga kuan, uso na biya dirian no kana magpalabada, di na maghago og kuan sa tong balay, so pwede na dito Then sa mga beauty salons. So, while waiting, gipakat atong hair, nagpakuan sa kuko. So, taas-taas pud baya ang time nga magugol din sa customer. So, naay chance nga mabasa to nilang imong gibutang dito nga flyers or kaya Chamber of Commerce. So, those are some of the areas nga pwede nato kabutangan sa ato ang mga flyers para nga advertise nato ang ato ang ministry. So, but before going that, or mahimo na siya nato, of course, mga yagid tao, permission. Kadi man na nato ma-display. Lisod po, nag-print ka niya, diretso na ibutang din No. Mga yagid tao, permission. Like, sa manager ba kaya, or sa owner ba kaya sa store. Like, pwede nga, kanang magbutang mi diri sa amo ang flyers nga gi-print something inana. So mo create ta og relationship sa
point person ana nga certain nga mga establishments. So, adunay example nga gi-create sa general conference, like kung mag-create daw kuno og program, so ginganlan nila ni siya og Women Alive for Christ. So kintahay daw maghimo og event nga mao ni siya ang title. So ang spokesperson should be women who are wooing and winning. Dili kay inyong ipadala dito, miskay mao na gani siyang representative sa inyong ministry, kato pa yung hilumon ang inyong ipadala, katong ulawon. So it's not dili na siya dapat kay ang inyong ipadala nga representative or the spokesperson should be wooing and winning. What does it mean? Kana bang maka-enganyo siya, so makahatag siya og interest to someone nga iyaha nga istoryahan. So that way, mawin niya ang confidence, mawin niya ang support sa tao nga iyaha nga kaistorya. So sa paghimo nato sa announcement, dili tong basta-basta lang nga kana ordinary lang nga pag-announce. Kay di ba namay mga pipila ka mga ways. Sa naman ang pipila ka mga pamaagi nato karon. Pinaka-common karon ang ato ang social media, di ba? Halos tanan na gyud karon. Mga less than 5% na lang siguro ang walay Facebook account. Am I right? Muna siya. Muna nga isa na siya sa way. Napa kaning radio kay exist pa man siya karon. So something mga inana nga pamagi. Then speaking to community groups. Sa paghimo nato og event, nakanindot sa ato kay kanibitang pamaagi nato sa atong care group. Kay we have the chance nga maistorya nato atong mga neighbors, ang atong mga friends nga dili pa nato kaubanan dinhi. So in that way, makapangayo pa ta og suggestions atong mapamati og unsay ilahang gikinahanglan para nga moy ato ang mahatag nga panerbisyo ngadto sa ilaha. So mo ni akong giingon participate in radio and television. So wala pa man tayo nag-exist diri ang pareha sa Cagayan nga Hope Channel, but we have our own media ministry. So pwede ta mag-create og interview or kaya advertisement nga pinaagi sa ato ang media ministry account, pinaagi sa ato nga Facebook page. So pwede inana nga pamaagi. So reach out to a broad scope of community with booths, banners, and things. So i-list nato ang mga organizations. Kinsay dapat nato nga duulan. So unang-una gyud diri sa ato ang barangay. Sa ato ang barangay officials, so sa ato ang barangay captain, sa ato ang sa ato ang purok chairman or president, then ngadto na dayon sa mag-level up dayon dito sa barangay. So mahibala na to kinsa ang atong pangduulon nga mga person. Then in-house newsletters. Kaning newsletters, isa ni siya sa wala kayo nato na practice dinhi. But siguro the near future atan niya siya nga ma-apply kay bisan pa og nanata sa high-tech nga pamaagi, pero nindot pa man gyud gihapon tong nay something nga mabasa nila sa verbal lang. Nya rent space, booth display, kay nindot man gyud tong iniglabay bitaw sa kuan kana ato ang sa community ba mga tao din ang mutatak din sa ilang mind. Pareha gud sa nahitabo karon, di ba upcoming man ang election? Di ba mas makadumdum mo kung permanente ninyo makita ang noun, ang pangalan, ang number, di ba? So just like that, sa ato ang pag-advertise sa ato ang ministry. So mga banners, ay kaning logo alone ha, pamakita sila kaning logo kay nakakita man jud ko ani ba? Ay dito nalabyan na ako sa kuan tapad sa eskwelahan. So inana. So sa ato kani sa women's ministry kung naatay event, dapat magbuhat itag banner dili nang on that day. Kung gusto ta nga maka-encourage ta og more nga kuan crowd, so i-post na siya nato ahead of time. So, okay? Then another is parade.
Nindot po ba ano kay mahibalan sa community. Lang anong mga to nag-parade man to sila. Ay na dahil sila event. So mahibalan na kung unsa ang kahitabo. Then media contacts. Now dinhi ata sa okay. Principles nga ato nga dumdumon para nga mas mahimo nga effective no ang ato ang pag-promote. Okay, for women's ministries to be completely effective, you need to reach out beyond your own church family. No? Dili lang kay nga atong i-reach out kana ra pong kaubanan nato sa ato ang balay. So mas effective kung manerbisyo ta sulod sa komunidad. So with it is stated here nga with obvious caring, no? Mag-offer ta og mga programs and personal services needed by women. Ug unsaon man na nga makuha na nato nga mga kuan gusto nila. So dapat mag-create kita og relationship no. So mo na nga makighigala ta sa ila, makig-istorya ta sa ilaha. So, these are the principles. So, be aware of your audience. So, atong ibalan, kinsa ni nga mga klase sa mga tao ang ato ang audience atong upcoming himuon nga event. Unsa man ni sila ang mga edad ani nila, unsa man ni ilang mga status, married ba ni sila or wala na kapikas sa kinabuhi. Something inana nga mga kuan, single mom ba ni siya, wala ba ni siya anak, o inana. Kay para nga ma-serve gid nato og unsa ilaha nga gikinahanglan. Kanina dungog na ni nato kagay na brainstorming, diba? So maghulalo ita unsaon man gid ni siya ha? Dili kay pataka lang gid ta og kanang diretso ra ta og advertise. Kailangan ato sa gyud hibaluan nya collaborate ta sa mga tao nga move fit niya na. For example, sa atong ginahimo nga health nga medical mission, di ba makikolaborate ta sa health team or sa health nga ministries. So, mo na siya isa sa pamaagi ang sa organization. Kay para, kung unsa tong gikinahanglan gyud din nga community, mahatag nato sa insakto. Dili kay basta-basta lang ang ato nga ihatag. Then, dress appropriately. Pag ato na to sa community, so naisgutan na po niya siya kagaina, so ginabalik-balik gini siya sa ato, mga kababainahan. So kung wato ta na specifically nga lugar, so kung sa man na siya, ang inyong sabot is fun run, or mag-exercise mo na nga time, nagsayal ka, is it appropriate? Bagay ba siya? Or nagsabot mo nga magpahina. O, diba? Nag-hold dress ka din bagay siya? O, dili, no. So, dress appropriately. Unya, kung formal nga event, nagsabot na nga, kamo ang host ugma ha, kamo ang host ugma niya, kamo mga participants. Kay balo na good ka, mo na siya ang imuhang task. Unya, niadto ka sa simbahan nga nagpantalon. Unsa man dapat ang atong suluton, so mag-formal ta. Okay? Then sa interviews, kani siya is dili ta makahatag og insakto nga tubag kung wala tay nahibaluan. So that is why we have to read and read and read, mga kaigsuunan. Then every time nga nay mga activities, never kita nga mo absent. Unya kung napoy mga activities like this, dili ta magtabi sa kilid kay para nga daghan tay inputs nga mahibaluan. So another is kaning press release. So wala na siya kay nato na practice din So let's jump into another topic. So the second topic that I will be talking about is communication skills. So this is different or may kapareha sa previous nga nadungog nato kagay nga speaker. Kanya siya is communication skills. Katunam to siya sumpay kagaina. So, Jesus has 4 encounters. So, upat ka mga ehemplo nga gipakita din para nga ma-illustrate no, sa ato ang great nga example which is si Jesus para nga kita kabalot nga mo illustrate para nga mas ma-detailed nato mas
masabtan nato o mas ma-enhance ni siya nato or ma-develop ni siya nato kung wala pa ni siya sa ato nga skills. So these 4 encounters are, so familiar man ta aning woman at the wheel, no? O katubang kani siya nga babae, mugawas lang ni siya sa panahon nga ang mga tao nanulod na pud sa ilang balay. O, di ba? O, niya, sa panahon nga si Jesus, gihaw, nangayo og tubig. So, sa uban yung mga tao, di siya mag-istorya, but kay Jesus, nakig-istorya siya. So, isa ni siya sa, gipakita nga illustration sa Ginoo. Nga, unsaon nato pagkabot sa atong isig kataw. Abi kay hilumon siya, di nalang gid nimo duolon. Waka kay balo nga sa imong pagduol, makatabang ka sa iya. Abi kay muguton na siya naong, dili na lang ka mohatag og smile. Wala ka kahibalo sa imong pag-smile. Makadumdum siya, laka, kabalo pa man. Kabalo man ko mo-smile sa una. Kani nga tao ang nag-remind sa ako nga mo-smile ko again. So, another is the rich young ruler. So this can be found sa Luke chapter 18 verses 18 to 25. So pwede na siya nato ma-detailed gid og basa din ha. Unsa kaya'y reason ngano ang katong dato no nga batan-on nga iya man jud to nga kanang sitawag gipangutana nga unsaon daw niya para nga ma-inherit niya ang eternal life. So unsa kaya ang iya nga reason gid adto? Gusto ba gid ka niya nga ingnon si Jesus nga kanang inana siya ka maayo? Inana kaya? Then another is katong story ni Zacchaeus, katong mubo nga tao, di ba? Kato siya. Ngano kaya nga nisaka man gyud siya dito sa kahoy? Nga pwede ra man gyud nga musuksok gyud siya dito, excuse hangtod makaabot siya dito, pero ngano ni kat man gyud siya dito. Ya sa diha nga gi-invite siya ni Jesus, dali naog. Moto ko sa inyong balay dito ko maniud to sa kauban nimo. Sa kayang pagbati ato nga panahon. And lastly, katong kang Nicodemus. Ang story ani is makita nato sa libro sa John chapter 3 verses 1 to 15. Sa diha nga niingon siya, kay balumi nga ikaw ang teacher nga gipadala sa Ginoo. Iyang gipangutana nga Ginoo ay wala niya gi-direct pero Jesus can read between the lines. Gipakita ni Jesus nga kanang feeling ni Nicodemus nga complete na siya. Pero that time si Jesus is iyang gipakita sa iyahang nga something's missing, naay kulang sa iyahang kinabuhi. So mo na siya ang upat ka mga encounter si Jesus Christ iyang gipakita para nga ma-illustrate unsaon nato para nga kita makarelate pod ngadto sa atong isig kataw. There was a story sa usa ka tao. Kani siya nga story nga setting is dili ni siya diri sa Philippines. Ito ni siya sa other countries since naghisgot man ni siya og snow. Gipangutan na siya nga ganahan ba ka og snow? Ang tubag sa usa ka tawo indirect. Din siya sa unang nga panahon, instead nga iyang tubag nga yes or no, ayang tubag is a storytelling. Ang nangutana sa iyaha kay maayo man nga kuan kanang tawagan ni maayo man nga speaker. Instead nga iyahang kasab-an ang akong gingon ang akong pangutana tubagon lang nimo yes or no. But then tungod kay ang iyang purpose para nga mas mailhan niya ang tao, wala niya gibaraw. Instead, iyaha lang tong gikuha tong nga story. Then katong reply sa iyang gipangutana. Nagkuha siya usa ka word didto ug didto na pud siya ni base sa iyang next nga pangutana. Sa kadugayan nila nga storya-storya, nahibal-an niya nga katuday nga tao is kanang problematic
Kay gusto niya nga dako ang iyahang income kay nagkadako ang iyahang pamilya. Mo dito nga dili siya ganahan sa snow kay mabawasan ang iyahang income. Mao na nga indirect ang iyahang tubag pero along the way dili lang kay kana ang nahibalaan sa nag-interview sa iyaha. Ayang nahibalaan pag yun nga dili happy ang iyahang marriage. Unya naa siya na-realize one day nga naa siya'y gidala nga ananing kamot siya nga naa siya'y madala nga regalo sa iyahang wife. But sad to say, ang iyahang wife wala nalipay adto nga regalo. Nya kay long travel siya gikan, pagbalik niya, nakita niya tong gift nga iyahang gihatag. Unya siguro kay kulang lagi ang kanang panginahanglanon nga iyahang nga na-provide sa ilang panimalay. So sa puton ang iyahang wife, naaptan niya nga kanang sa tawagan ni katong gift nga iyang gihatag is rocking chair to siya. Unya kay gusto ta na siya nga mo experience pud ba katong regalo nga iyang gihatag sa iyang nga wife niya. Gusto niya makita og unsay reaction, unsay feelings sa iyang asawa sa diya nga giregaluhan niya, something inana. Wa man gi-mention kung na hand bagid niya, hand in bagid niya ang gift. Siguro kay basin uso na pod this time ang kana bitawng surprise nga i-order niya, ipadala, ipangalang sa iya ha. So wala pa gid niya nakita actually ang reaction sa iya nga wife. So that time excited siya og sa dihang dito niya nahibaluan nga kanang dili man happy ang akong wife. Kay sa diha nga muingkod na tana siya ni duol ang bata unya gisulat-sulatan ang katong rocking chair. Nya na naguba nya siya kay kanang init pud kayo iyang ulo. Ang nahitabo iyahang say gipaundayon na niya kainit sa iyang ulo, giguba niya ang rocking chair og gisugnod. Nya snow baya sumotoy pang painit na nila. To naglalis na hinuon sila sa iyang asawa. Nya dito pa niya nahibaluan nga gi-cherish dito sa iyang asawa katong nga regalo. It's just nagkuan iyang utok kay siguro daghay kulang sa ilang balay. So inana. Another is ang ato is these are the principles to understand, so para nga makasabot ta, ug unsaon nato pag-use ang information. So once we get the information, unsa pala mga principle para sa pagsabot niini. Okay. Sa diha nga mag-interview tag usa ka tao, di ba naay lag time? Naay time nga pangutanon nimo dili siya katubag dayon. Nya maglagot ra ba kisa may maglagot dire og kanang mangutana nya dili tubagon dayon. Don't you know nga ang usa ka tawo in a day na 100 to 150 words a minute ang matag individual. While kung mamati lang ta, the rate of 450 to 500 words a minute. So mas paspas ang kung igor ata mamati, whereas kung mag-istorya 100 to 150 words per minute lang. So atong sabton kanang lag time. Munang dili ta magsapot-sapot dayon kung nay mangutana sa ato, nya dili dayon ta matubag. Kay mo na siya gitawag nga, it's the gap between the speed of talking and speed of listening. Kaya tungod kay dali naman nato nag-grasp. Dungo ang iya nga pangutana niya. Gusto dayon ta nga matubag dayon. So it's not supposed to be like that. Okay. And then in place of thinking about what to reply, so unsaon nato sa pag-reply sa usa ka tawo, or worse, still allowing your mind to wander on unrelated subjects, lag time is to be used to. Kasama ni nato gamiton kaning lag time mga kaigsuunan. It is used to listen to the words being used. Pamatiyo na to sa diha nga mag-reply na siya. Unsa kay ang mga words nga nang dugay man gyud siya katubag. Bantayan nato ang iyang itubag. Kanang mga words nga iyang ginagamit. Another, obserbahan nato ang body language. Kana bang mag-ana, magyugpos, kanang magduko-duko, magsikanana sa kamot,
Okay, nakulbaan, kanang gusto siya mo istorya, pero siya ka istorya. Unya, bantayan nato kanang mga repetition of thoughts and words. Kana bang gabalik-balik bitaw ang iyang kuan, ang iyang hunahuna iyang istorya. So these are the questions to keep in mind while mamati ta ani nga tay mga kaigsuonan. Ngano una, ngano kaya nga kani nga person mo ni ang iyahang gisulti sa ako karon. Ngano kaya nga karon man ni nga panahon niya gisulti sa ako. They keep repeating certain words and thoughts. Ngano kaya? Nganong gabalik-balik man na siya ana. Nya, when did they lower their voice to a whisper? Kana sa man, di ba na time nga pagtubag ka ng pinahunghong kay para nga kuming wa man ka nitubag man ko pero pinahunghong to kay para dili ni mo dawat ang mensahe. Pero para sa iya is natubag na kaniya. So, kanang unsa man ang first nga word nga iyaha nga nalitok. Bantayanan na siya nato. Kay mao na siya gyud ang nagdagan sa iyang auto. Kay kanang grabe niyang una-una unsa man gini nako pagtubag ni iyang pangutana. Nya by the time imo hang ipangutana, di man siya katubag dayon. Imagine na naglag pagod. Gunaw na pa siya kung saan pagtubag. So ang first word nga iyahang itubag sa imuha, mo na imong bantayan. Unya dira na imo hibalan kung unsa gid ang iyahang gibati. Another is congruence. Mo ni siya ang second nga element sa ato ang prinsipyo alang sa pag-understand o paggamit sa usa ka information. Adunay tulo ka components kaning congruence. Kanang magkauyon ba? And each carries a different weight in communication. Mga kaigsuunan, kaning communication, it's only 7% sa total nga communication package. 7%? 7%? Trading na siya? Yes, this is according sa study. And the tone, kanang tunada ba? 38% din na siya. That is why, kanabitong mga bana, kanabitong inyong mga asawa, di pa, pagpangutan-on ninyo, ba't makakarelate, nangatawa ito sa layo, ano bang, nasuko ka, namutubag na ang asawa. Wala man. Wala daw, pero ang tunada, unsa man. Suko. Oh. Kay di ay, 38% day na siya sa communication. Kanang tone nga ato ang ang tunada nga atong gigamit. And kani ang pinakadako kaayo, kaning body language. 55%. 55% dahil ni siya. Ngano kaya ni siya? Kay, pwede ba ya gidno nga, dira sulod sa ato ang kuan. Adiriya na lang sa ato kay women matong gisgutan. Sa women, mag-meeting ta. Una sabtan ninyo mga kababaenhan, pag mingon na ato ang leader. Naay mga tawa, naay dili mo tingog, nya napoy uban nga nag-ana-ana didto. Body language. Kay wa ganahe sa gisgutan. Oh. Or kaya wato na mati kay nay amutan. Oh, wa naman tay amutan. Oh, kanang dili ganahan mo involved kay nagunaw na siya lo, daghan pa kay kog problema sa balay. Oh, something inana. So bantayanan nato na siya ang tulo ka mga components para may bala nato nga niuyon bagid kana yang istorya sa tinuod nga gibati niya. O, kanang tulo ka mga butang mga kaigsunan. So, nagpasabot ni siya nga while someone is talking, we make mental note of the words used. So, ato ang kung sa iyang gigamit nga word, then ato yung pamation, atong bantayan ang tunada sa iyahang tingog, then ang body language nga iyahang gigamit. Kay, that way, mas masabtan nato. Unya kung masabtan nato, makasabot pud mahibalan pud nato kung unsaon nato pag-respond. Then another thing is interpersonal gap. Naay agwat ng ato nga person. So, the difference between sa ato nga mga backgrounds, for example, sa ato mga silingan, labi na kung dili nato kuan, di nato kapareha og pagtuo. Bantayan na siya nato, kana bitaw mga words nato.
Kay kanabitong naanad ta sa ato mga language diri as a church. Unya atong talon dito sa atong silihan niya. Dili siya makarelate unsa man na imong gihisgutan. Nya kanang nagistorya mo nya mo kalit na kag-amen. Kuan ka ng igsuon. Nya wala siya naanad o ginana ba. And then sa education, for example, ikaw kanang taas kayo imong grado, then ang siya is elementary level lang niya, hisgut-hisgutan nimo siya unsa na mga subjects nga imong na take up. So dili siya maka-relate, dili siya maka-ride on. Mo na nga inyong istorya, mo na giingon nga isang tanong, isang sagot. O mo nang dili mo dugay ang inyong nga istorya. So adunay misunderstanding nga mo arise ana nga panahon, naay misinterpretation nga mahitabo kung kana siya atong ipairal mga kaigsuonan. So anita sa ato nga body language. Ako man gining nahisgutan kay ang body language ra ba kay 55% sa ato ang communication. So what are these body language mga example niini? Kanang mo convey siya og kuan nga openness. Kanang ato ang open hands. For example, may istorya ta ana kaysa sirag ana so dili siya openness ana kanang ate or manghod kumusta man na. So that way kanang makahatag na siya og mensahe sa iya nga kani siya nga klase sa kuan silingan kay maka-open ko sa iya sa ako nga problema. Or kung kuan man gani ta speaker kay ang purpose man gyud ani ato ang training kay we will become a certified leaders man. So by the time nga mag-speak ta, so kung magamit ang mga quotes ba kaya, so ang kanang unbutton, kanang wala gi-close nato nga mga quotes, ang mga blazers, kung gi-open na siya nato, nagpasabot po daw na sa ato nga pagka-openness. And kaning pagka-defensiveness, unsa man ni siya nga mga body language, kanang i-cross nato ang ato ang mga arms, and kanang leg cross, sige tag panghinambid. O, di ba makabantay ta? Kintahay, magtapok na tanan mga babae din Yang ban pinasimple ra kayo nga close lang ang mga kon. Whereas na isa ka babae nga naghinambid din Unsa din mo sud sa tong hunahuna? O, di ba? Isa lang ka tanaw nato kaarte ba na niya oy, o di ba? Kana siya kay strict, nginaana na dayon ang mga. So it's one way sa ato ang kuan kanang sa ato nga body language mo na siya atong bantayanan. And then kanang kuan kanang pagkumo nato sa ato ang kamot o kanang magtudlo-tudlo ta. Oh, di ba ma-hurt ba ta o kanang magstorya tudlo-tudloon. Ay kung tudlo-tudlo ha. Oh. Di ba na may inana nga mga tao. So, kay instead nga para daw sa iyang self nga ang uban na iya nga itudlo. And then unsa pa man kanang mag-istorya ta unya kaning kinsa gawe og mga eyeglass diri anya kuan na nato atong eyeglass ya ato nang butang dinhi kaysa kalagot na di ay to siya or kaya nagduda ka sa imong kaistorya kay nakagipawtanan niya wa ka kauyon sa iyang tubag. So that's a body language nga nagpakita ka nga kanang suspicious ka while nag-evaluate ka sa imuha nga kaistorya. And unsa pa man kanang nag-store ang imong kaistorya makaingon siya nga laoy ka kuan ba ni niya oy kana bang madudahon man kayo ka biski nagstorya ko og tarong kay ang siya kay magsigira man siya og kuan kanang ana-ana sa iyahang ilong magsigira ana-ana so di man siya ganahan siguro mamati sa ako. So unsa na to pag-win sa confidence, unsa na to pag-win sa trust sa atong kaistorya kung inana ang ato ang sa tawag ani ang ato ang body language mga kaigsuunan. Okay, next is kani insecurity. Kanabitong isa may mahilig na maghawid og ballpen or kaya pencil magpakpaak. Okay, sa may mahilig inana. O, kana siya. Isa din na siya sa body language sa insecurity. Insecurity din na inana. Unya ka na magsigpakpak, bitaw sa ato ang kuan.
Koko, mga matawag yung matira. Murag daghan siguro tigpakpak og koko dirang tapita. La, body language daw di ako na siya sa atong pagka-insecure. Unya ka ng kamot bitaw nga sige ganana sa kuan sa packet. Okay. And then kaning confidence, so positive ni siya. Confidence is kanang ang ato ang kamot is naalang sa luyo. Okay, magsa-story maganana raw. So confident ra siya kayo. And then kanang magbutang sa ato ang kamot dili sa atong packet pero gawas ra ang kuan. Ano ba? Dili tong butang tanan ang kamot dira kay kuanto siya kanang negative na siya nga body language pero kay gawas daw kuno ang isa ka kuan ang thumb nato positive na siya nga ano sa body language. So it connotes confidence. And then kini di ta pahalata nga kuan kana bang nervous ta nervous mo jigoy nya pag manila dayon sa tunga kay kanang magsila wala po kay question biskay mo great pag mayong buntag sa tanan ay pahalata kay naka attend na raw ta og kuan leadership certification okay nya kanang dala sa ay magsila ay nya sige panakla o sige panaghuy unsa batinaa nya diri sa lingkuran so mag sa tawag ani kanang mugda sa lingkuranan biski magplaster ra og ingkod magsigir kurug-kurug ang tiil dili ta magpahalata at least nanam ta idea nga inana day ang ato nga buhaton so mga body languages na siya nga pwede nato nga ma-develop or malikayan ang mga negative nga mga pamaagi. So padayon ta diri ata sa cry for help. Unsa man ni siya? Kani siya is kung kita reliable na kasaligan na ta sa ato ang kanang isig kataw even ang pinakalalom nila nga mga problema ilahang i-share sa atoa. But dili na nila mahimo kung dili nila makita nga kita ka-sharean sa ilahang problema. And that's one way of winning the hearts sa ato nga mga friends sa ato nga palibot. So kay women's ministry man niya nga ato nga gisgutan. So muna nga gitudluan ta unsaon ni siya nga pamaagi. So isa niini is ang pagpangutana sa insakto nga pangutana. Kabalata ang saan pagpangutana sa insakto nga pangutana? Kung una pa ninyo nga pagkita, syempre dili kita mangutana og mga pangutana nga mula pa sa iya kanang personal na kayo ba, very deep na kaayo. O ato na siyang likayan. Apat kana lang sang mga general lang sa nga mga questions hangtod nga ma-develop ang inyong friendship. Then do not use prying questions. Mato akong gingon nga dili ta mo mulapas, no? Dili ta mo hatag og idea sa iyahang. Unsa man siya, yung pangutana kay murag kanang chismis naman niya siya kaayo. Then do not be afraid of silence. So dili ta mahadlok anang silence. So adunay tay check feelings. Okay, kani siya. Para nga masabtan nato ang usa ka tawo, then makapangutana ta og tentative nga questions para nga mahibala nato kung insakto ba atong assumptions. Kay natural magina sa ato nga natay assumption. Mabitaw nang di ba kuan mo nang tagline nga first impression last o kanang mga inana. Pero this training gitudloan ta nga dili na nato ipabilin but we have to evaluate then atong i-correct ang atong mga assumption. Dili kay abi kay first kita sa ako nang giyan kagay na abi kay first kita nagmugot siya the rest of her life mao na gid na ang imuhang pananaw sa iyaha.
Kung naagit tay intensyon nga ilhon siya motabang sa iyaha, so ato ning buhaton kaning checking feelings. So unsa man yung nakita dira na happy, na sad, na angry, na apoy afraid. So possible kana sila is happy ana nga time tungod kay naay mga positive nga mga panghitabo sa iyang kinabuhi, then sad siya kay kana pud nga panahon na apoy dili mayo nga panghitabo sa iyang kaugalingon or sa iyang pamilya. So something inana nga mga panghitabo mga kaigsuonan. And kani direct expression of feeling. Kani bitong I statement and the you statement. Kana magsigira tayo ba nga ako maayo man ko, ako kay kabalo man ko ana mo limpyo, ako kay kuan na. Kung naa gani may tabo sa ato ang ministry, for example, naatay pagabuhaton nga activity. For example karon nga semana. Unya mga leaders naman dayon ta nagkahuman karong June 1 pag inyo ning tiwason ang levels 1, 2, 3 until 4. So certified naman mo nga mga leaders. So mo ni siya atong dumdumon nga kaning I statements and the you statements. Kaning I statement kana magsigira tag concentrate sa atong kaugalingon. Atong dumdumon nga bation nato ang atong isig katawo. The you statements. Abi nimo, for example na isayop nga mabuhat niya. Nya kani concrete nga example sa balay, sa bata. Kay gipatrabaho sa iyaha unya wala niya nahimo kay nagdula siya. Instead of imo siyang kasab-an, ikaw gahay kay kag ulo. Ikaw di kay ka mamati. Instead of doing that, imo siya nan, anak ko'y gisugo sa imo. Abi nimo kanang nalain si mama. Unsa di ay reason nimo, o di ba? The you statements na. Unsa di ay reason nimo nganong wala man nimo gihimo. Kay kung ang imong buhaton is ikaw gay kagulo, ikaw wag gyud kay gihimo nga insakto. Ma-close na ang iyaha nga pagbati sa imuha, di na siya mo open. Wala ka kay balo, nga wala to niya nahimo kay naapod siya reason. Sa diha nga you statement ang imong gamiton, mo-open na siya sa imo inani manggudma. So the same thing sa ato nga ministry. We should bear in mind always the you statements, not the I. Not the I nga focus atong kuan. Kundili, kung i-combine na siya nato, we will use the I statement para nga mapaabot nato sa atong isig katawo nga ikaw nakasabot sa iyaha og siya, og ikaw willing ka nga pamation ng iyaha nga side. So that's the purpose ani nga topic mga kaigsuonan. So kaning Okay. The visual, the audio, and the feeling. Kasagaran gyud sa mga babae is unsa man? The combination of everything. Makakita, makadungog, mga sensitive kayo, no? Unsay makita, unsay madungog, unsay ma-feel. O mo gini. Pero ato pod sabton, labi na sa ato nga balay, it's not all about us. It's all about kung kinsa atong mga kaubanan sa balay. So kung ma-practice na siya nato inside sa atong balay, no wonder nga ato na siya pod nga mahimo outside sa atong panimalay and even sa ato nga community. So, listening to stories, adunay pipila ka mga types of mga stories, but I will not dig deeper on this as long as kadtong akong gi-share sa inyo kagaya na ato to siya nga ma-master, then kani nga mga types sa pagpamati nato sa stories ato to siya nga ma-apply, then ma-develop nato or ma-enhance nato ka nga skill, or kung wala man ato na siya nga mahimo. So dirita sa last two topics, but this is really short kay
It's about so kung mahimo na ta nga kuan sa ato nga team nya naay sugon sa ato nga maghimog letters but kasagaran di magyud kay isa ra gyud ako point person but then kung maabot ang time nga kamo ang masugoan so mo ni siya ang pipila ka mga um, ato nga hinumduman. So unsa may purpose nato sa ato nga pagsulat? Okay. Kinsa man ang audience nga gusto nato nga paabtan sa ato nga gisulat. So pag sa diha nga may bala na nato kinsa nga audience kay para may bala nato kung unsa pud ang mga pamaagi nga atong gamiton para sa ato nga pagsulat. So the story types you may eventually use are the press release in which wala kay na siya nato na kuandria, then the news story, the newspaper feature story, the magazine feature story, the narrative writing, and the devotional. Maubiya ni siya ang gipaabot sa ato ang communication department. Kay para nga daghan na daw kuno tay content sa ato ang website. Nagsige na yung na ang atong communication leader. But di lang ni nato dali-dalion, but we know naragay tandugon sa Ginoo nga maghimo niini kay para nga ato ni siyang ma-put into writing then ma-publish nato sa ato nga website. But I believe na ay pipila din hiya ka mga nga gigasahan aning pagsulat. So kung nakalimtan na to ninyo o kaya ibalik ang inyong pagsulat. Kung sa ning atong ginahimo sa ato nga departamento, unsay mga naka-inspire sa imo, something mga stories pa ka, bahalag Bisaya lang na siya nimo, then i-submit sa mo kay ato na siya nga i-enhance kay parang nga ma-publish na to. Then, okay, so write freely, know your focus, unsa man gid ang gusto nimo nga isulat, so para nga maka-capture tawag attention sa ato nga audience. So, kung ang ato bang isulat is para ba sa mga bata, sa atong mga dalaga, sa family, sa katong nawad-an o family member, katong naay nadugang nga family member, so mga words of encouragement nga mga inana. So, dako na siya nga tabang, mga kaigsunan. Then, write with energy. So, how can we do that? So, of course, first and foremost, kanang nagitay, kanang desire nga magsulat, i-pray na siya na to, kay para nga mahitabo gid na siya. So, okay, kung magsulat ta, atong i-consider ning brevity of words. So, i-avoid na to ang taas kayo nga mga sentences o mga paragraphs. I-aim na to ang short and concise, basta nasabta na siya. Then, kanang redundancy, balik-balik ng mga imong gipang istorya din ha. And then, sa pa, consider nato ang meaning sa mga words. Kaya sabagat ang mga words nga balik-balik or kaya dili siya fit anang imuhang gisulat. And then, practice asking yourself, can I say this in less words? May masulti ba kaya ni nako sa shorter nga pamaagi? So, unsa kaya ni nako pag shorten kaning akong idea nga very long? So, other matters there were recommended. So, yes, pwede na siya nato ma-shorten. Atong tanawon gid kung unsa gid ang thought, ang mensahe nga gusto nimong ipaabot. So, use a shorter version. Then, rewrite. So, again, I'm encouraging everyone katong mahilig magsulat, kaniadto, o katong wala na hilig kaniadto, pero siguro gitouch mo karon. So, try to write, then rewrite, and rewrite. Write for the editor's needs, teach with your writing, self-editing. So, mani siya ang sa mga higher na niya nga mga kuan. So, all good things come to those writers who write while they wait. Kanang mga kuan, bitaw na yung mga moments nga dili ta ganahan na ka-istorya.
So, pwede na siya kana nga time nga imuhang gamiton. So, this is the last topic and the shortest one. So, writing letters. So, this is the example sa ato ang kung maghimo tag letter, the full block format. Okay? Kasi nakalimot na mo, review tagamay, magbuhat tag letter. So, natay letterhead, ang date, then ang ato ang kinsay ato ang the salutation, no? Kinsa man, asa na to i-address, kinsa man atong padalan sa letter, unsay content sa atong letter, no? The introduction, the body, and then the conclusion, then your, ikaw nga nagpadala sa letter. Kani, the block format style, medyo ang katong koan, unsa pa nang sa ubos, galit ako sa term. So, wala siya gipatungod. Katong kagina is black man gito kana siya. Okay, the modified black format. And this is the simplified format. The usual nga ginagamit. The square block format. So, medyo katag ni siya. Ang square block format. And this one, man siya example. Okay. Sa kato kong gipangisgutan nga mga parts sa letter. Then, okay, kanis sa sample ni siya nga letter, kung mahimo tag letter inside sa ato nga church, the letterhead sa atong iglesia, then the date, the kinsay atong padalaan, sa mga greetings, then sa ato na ding body, then kinsay mga signatories kay usually kung sa letter dili lang ka sa church nato dili lang kay isa na siya ka pangalan but tulo na siya usually sa clerk, then sa elder, then the district or the church pastor. Okay, and then kani, kung mahimo ta nga clerk pohon, man siya example sa ato ang church board meeting minutes. Okay. So, I think that's all for this afternoon. Thank you so much for your time sa pagpamati and I hope you've got something and ato pod nga ma-apply. Thank you so much for your time. Once again, happy Sabbath.